po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong i-alok sa inyong isang property. Ito po ay dito naman po sa Dilgallego, Camarines Sur. Yes po, Camarines Sur again. Tayo po ay pausod na, pabikol na ang karamihan pong property ngayon na maiaalok ko sa inyo. Ano po? Kasi medyo po paunti na ang property dito sa Tagkawayan. Kaya po tayo ay pausod na dito. Kasi yung pong mga nauunang mga bayan ay medyo po talaga mataas na ang presyo ng per hektarya. Kaya po tayo ay pausod na papunti dito sa Camarines Sur. Dito po ay medyo po mura-mura pa ang area. Ano po? Okay po, ito pong property na to ay 3.8 hectares along National Highway. Yes po, National Highway po ito at napakamura po ng area nito. Alam naman po natin pagka National Highway ay talagang mataas po ang value ng lupa. Ano po? Then ang property po ay left and right, buhay po ang nasa titulo. Okay, tara po at papasukin natin ang 3.8 hectares ng Dilgallego, Camarines Sur. Okay, dito po muna tayo sa kabilang side. Ayan. Ayan po. Makikita po ninyo ay may tower. Pero yung tower na yan ay hindi po yan kasama sa property. Ano po? Ayan, ito po yung gilid. Ito po yung kabilang side. Nasa 100 meters po ang frontage niya dito sa National Highway. Ano po? Okay, medyo po kokonti ang mga nyog dito sa kabilang side na yan. Ano po? Ayan lang po siya. Then, medyo po maramo. Ayan, makikita naman po natin. Okay, ito po. Medyo po siya pantayin dito sa side nare. Ito. Then dito po sa may gilid po ng National Highway ay medyo po nag-umbok siya ng konti. Ano po? Then ayon, may antipolo po dyan sa side na yan. Okay. Ayan po siya. Ayan po ang area. Ano po? Ito lang po muna yung pasada na gagawin ko dito. Kasi nga po ay napakalawak po ng frontage niya dito sa National Highway. Kaya dito lang po muna sa kabilang side na to, ito lang po ang mapapakita ko muna sa inyo. Kasi nga po, ang haba po niya, left and right po kasi. Then ayan pa po, dito po tayo sa gilid mismo ng National Highway. Ayan, medyo po siya dyan pabundok sa side na yan. Pero hindi naman po siya totaling mataas. Ano po? Ayan. Halos po talaga siya ay mga kahoy-kahoy lang na hindi po mapapakinabangan. Kung baga po ay hindi po siya matitigas na kahoy. Halos karamihan po ay damo dito sa side na are. Ano po? Siya nga po pala, ito pong 3.8 hectares ay meron na pong nakabili dito pinagtayuan po ng bahay. May isa pong konkreto ditong bahay. Ngayon, tatanggalin po dyan, doon sa 3.8 po ay tatanggalin po yung bahay na yan. Ano po? Yung kinat po ng bahay na yan, tatanggalin naman po yan sa bilihan. Ibubukod po siya. Ayan, napakahaba po ng frontage. Ano po? Ayan, ayan pa rin po ang property. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na tatanggalin. Ayan, yung bahay na yan. Yan po yung ikakat dun po sa 3.8 hectares. Ayan po siya. Ayan po ang likod. Ayan, makikita naman po natin.
medyo po pabundok dyan sa side na yan. Then madamo pa rin po siya, may mga nyug po yan. Ayan, may mga nyug po dyan sa likod na yan. Then eto po yung bahay. Okay po, eto naman po yung end nung dito sa kabilang side nung property. Ano po, ayan, medyo po siya dyan palabak. Then pumapantayin po yan dyan sa baba. Then ayan po, may mga nyog. Ayun, may mga mangga po dun sa likod na yon. Then mahogany. Ito po yung kabilang side. Ano po, ito po yung doon sa may bahay. Yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, ikakat po yung bahay na yan sa 3.8 hectares. Ano po, doon sa ibinibenta po nung seller. Okay. Konting pasada pa po dito sa kabilang side na are. Ayan. Ito pa po yung mga nyog dito sa gilid po mismo ng National Highway. Ayan po siya. Then ayun po, may mga mangga po doon sa likod na yon. Then anilaw, yun po ang nakikita ko dito sa kabilang side na are. Ano po? Okay, ayun po, may mga mangga pa rin po doon sa kabilang side na yon. Okay, doon naman po tayo sa kabilang side ng National Highway. Same po sila ng frontage. 100 meters po dito sa kabila at 100 meters din po dito sa isang side. Ano po? Okay po, tara naman po doon sa kabila. Okay po, ito naman po yung kabilang side. Okay, ito pong mahogany na to na isang malaking puno. Ito po yung start niya. Papunta naman po ito doon. Doon naman po sa pinagmulan ko kanina, doon po sa pinag-umpisahanan ko ng vlog. Ano po? Ito naman po yung kabilang side ng property. Kasi nga po, ayun, nabiyak po siya ng National Highway yung area. Dito naman po sa kabila na to, medyo po siya palusong. Ano po? Pag dito ka po sa National dadaan, medyo po siya, may part po siya na palusong diyan sa baba. Ano po? Ayan, pero pagdating po doon sa baba is pantayin na. Ano po? Pupuntahan po naman natin yon. Hahanap po tayo ng isang daan na pwedeng mababaan ko nung papunta po doon sa flat area. Ayan, mga mahogany po dito sa gilid na to ng National Highway. Ito po ay mahogany plantation. Ngayon, pinaputol na po ng may-ari yung ibang mga pwede na pong i-harvest. Kaya natira po dito. Marami pa rin naman po, pero natira na lang po isyong maliliit. Ano po? Okay, medyo po talaga siya palusong. Ayan. Ayan po ang property dito. Then dyan po sa labak na yan, pagkalabak pong yan, pagkababa pong yan dyan, ayan po ay pantayan na. Halos lahat po siya ay mahogany dyan sa side na yan. Ayan. Tinanong ko po yung caretaker nito ay wala pong sapa dito sa loob. Ano po? Kaya po ang source of water po dito ay deep well at saka nawasa. Ayan po siya, oh. Basta dyan po, ito pong side na to, ito po ay palusong. Then pumantayin po siya dyan sa side na yan, dyan po sa babang yan. Then mga mahogany na. Tapos medyo po bumundok po ulit dito sa kabilang side na to. Then doon po ay bumundok pa rin po. Ano? Ayan po, napakalalaki po ng puno ng mahogany dito sa gilid po mismo ng kalsada. Ayan, meron po tayong mabababaan dito na medyo hindi matarik. Ano po, ayan, papasok tayo. Okay. Ayan. Ayan, to po ang loob. Ayan po siya, napakarami po niyang mahogany. Then talaga pong wala siyang nyog. Ano po, mga mahogany po talaga ang nakatanim. Okay. Medyo po siya pabundok na itong side na to. Kasi doon po sa kabilang side na yun doon po sa pinag-umpisahanan ko, yung kabilang side po nun ay talaga siya po ay bundok. Kwarihin po yung lupa niya. Okay. Ang kagandahan po kasi itong area na to ay di syempre nga po ay gilid po ng National Highway. Pero po kung sa nyug naman po ang hahanapin nyo, ay wala po talaga siyang tanim na nyug dito sa side na to. Doon lang po sa kabilang side ang medyo po may nyug. Dito po sa kabilang ari ay wala po talaga. Ano po?
Halos po ay mahogany lang siya na maliliit pa. Ayan. Kasi naipaklearing na po nung may-ari yung ibang mahogany na pwede na pong i-harvest. Ayan po siya. Ayan, pabundok po itong side na are. Kaya siya po ay pababa na ganyan. Ano po? Ayan. Yun po yung pinakang pinakang pantayin niya sa side na yon. Ayun po, doon sa may papunta po sa pag-end ng property doon sa dulo. Ayan, konting pasada pa po dito sa kabilang side na are. Medyo po talaga siya maramo. Then pinakang lamang po sa kanya ay slope. Yung pong property, ano po. Ayan. Then dun po sa may taas na yon, mayroon po ako nakikitang mga nyog na konti. Okay po. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo na medyo po siya pabundok. Ano po? Pabundok po itong side na are. Ayan. Ito po ay papunta na po doon sa may pinag-umpisahanan ko kanina. Talaga pong hindi siya parang bundok, talaga pong bundok siya. Ayan. Pero hindi naman po siya ganun kataas. Ano po? Ayan, ito pong binabaybay kong to. Ito po yung kabilang side ng National Highway. Ayan. Wala pa rin pong mga tanim dito na nyog na ano po. Then, ito, Indian mango. Napakarami po niyang bunga, oh. Wow! Ang kanya pong lupa dito sa gilid, ito po yung pinakamagandang panambak. Ano po, kasi yung pong kanyang lupa ay para po siyang gray. Ayan po, maganda po siyang panambak doon sa mga ginagawang subdivision. Ayan. Ito naman ko po, kung gusto po ninyo ito ay gawing commercial, ito pong bundok na to, pwede nyo po siyang patagin. Dalhin po yung itong lupa na to, ilalagay po ito doon sa pinakang malalim na bahagi, sa ibang bahagi noong property. Ano po, para po mapantay po siya. Ayan, kung gusto nyo pong maging commercial to. Subdivision po ang maganda dito sa lugar na to. Ayan po siya, oh. Kasi hindi na po kayo gagastos ng magpapatambak dahil ibabakho lang po yan, then iuusod lang po yung lupa doon sa likod, doon sa mga part na medyo palalim. Ano po, ayan, malawak po yung kanyang pabundok dito sa side na are. Then ayan, dyan po sa taas na yan ay pantayin na po. Ano po, medyo lang po talaga marumi or maraming damo or mga kahoy-kahoy. Ayan pa rin po, dito pa rin po ito sa patapos na po sa pa-end na po ng property dito sa kabilang side. Ano po? Ayan. Nakita nyo naman po kanina yung pinasok ko na loob. Yun po yung medyo pantayin. Then, mas lamang po sa kanya ay pabundok. Ayan po. Dito po ay medyo pantayin na naman po dito sa side na are. Ayan. Ay, ito po. Medyo pantayin po dito sa side na are. Ano po, ayan po siya, oh. Linis lang po talaga yung kailangan dito sa area na to. Ayan. Pantay po dito sa kabilang ito, oh. Ayan po siya, oh. Sa mga buyers po na naghahanap ng property na ibibenta rin po ulit nila or i-develop nila, ito po, napakaganda po nitong area na to kasi gilid na gilid po mismo siya ng National Highway. Ano po? National Highway po ng Del Gallego, Camarines Sur. Ayan po siya. Hindi naman po mataas na bundok dito sa palikod na to. Yun lang pong dun sa bungad ay medyo mataas tingnan, pero pagdating po dito sa loob ay hindi na po. Yun nga lang po talaga, wala na po siyang tanim. Ano po, totally clearing po talaga ang nyog dito sa likod.
Yung kabilang side lang po ang meron. Then yun nga pong mga mahogany. Yun lang po siya. Ano po? Ayan. Linis lang po yung kailangan. Okay, papasok pa po tayo ng konti. Ayan, kahit maramo. Okay. Ayan po siya. Oh, aray. Ay ko. Hindi po talaga siya, oh. Tingnan nyo po dito, oh. Hindi po siya talaga matarik. Oh, tingin lang po doon sa harap. Ay matarik, mataas po kasi yung pagkakaano po ng bundok doon. Pero pagdating po dito sa likod ay hindi. Ayan po siya, pantay na po siya dito sa taas. Okay, kaunting pasada pa po. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Del Gallego, Camarines Sur. 3.8 hectares. Then may ikakat po siya na may bahay doon sa kabilang side. Yun lang po ang tatanggalin dito sa 3.8. Then, along National Highway po ang property. Napakahaba po ng frontage niya. Nasa 100 meters po ang frontage, left and right. Then, ang nasa titulo po nito ay buhay pa. Then, ang property po ay lamang po ay yung medyo po pa slope ang area. Ano po? Then, totally clearing na po dito sa kabilang side ng mga nyog. Ang meron na lang po is mga mahogany na medyo po maliliit pa. Dito naman po sa kabila ay medyo may kaunti pa po. Ano po? Then, yung about po sa price, ilalagay ko na lang po sa details ko. Mag-uusap lang po muna kami ng seller. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako naglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, napakaganda po nito sa lahat po ng buyers na gusto pong mag-invest, na ibibenta rin nyo po ulit o i-develop nyo. Ito na po yung magandang area kasi ito po ay along National Highway. Okay po, thank you po for watching!